Ay isang magandang umaga po muli mga kababayan na aking pinaabot sa bawat isa sa inyo. Binabati ko po ang lahat ng aking mga subscriber dyan sa may parting South Korea. Narating na po yan ang aking mga video. Ako po ay nagpapasalamat higit sa Diyos at sa inyong patuloy na suporta. Dyan sa mga kababayan ko sa South Korea, sana ipatuloy na antabayanan kayo o gabayan kayo ng ating dakilang Ama. Kaya hindi naman sa mga kababayan natin na nandiyan sa may parting India na naka-tune in ngayon sa ating YouTube channel, ako po ay nagpaabot din ng pagbati sa bawat isa sa inyo. Sana ay patuloy kayong gabayan ng ating Ama na iligtas kayo sa anumang uring kapahamakan. At kayo din naman sa mga kababayan natin sa bansang Pilipinas at sa buong mundo, saan man abutin ng aking programa sa YouTube channel ng ating mga kababayan, hindi lang ng mga Pilipino, kundi higit sana ay mapanood din ng ating mga kababayang ibang lahi sa tamang panig ng mundo. Sapagkat ang salitang ito, mga kababayan, ay isang salitang nagbibigay ng isang malaking oportunidad tungkol sa kaligtasan ng ating mga pagka-espiritu sa pagdating ng kapanahunan. Tuloy na po tayo at ang ating pong topic ngayon mga kababayan ay sasagutin ko ang ilan sa mga komento na nakarating sa aking comment section. Yung ibang komento mga kababayan, medyo natawa ako na naaawa na habang binabasa ko yung komento ng isang kapatid natin Pilipino. Although maaaring dahil sa kakulangan ng kanyang pagkaunawa, kaya niya nasabi yung mga bagay. Kaya nga lagi kong inaanyayahan ang bawat isa sa inyo, mga kababayan, na ipagpatuloy ninyo yung inyong pakikinig at panonood ng aking mga video. Dahil sa bawat inyong panonood ay nakakapulot kayo ng mga aral. Karamihan sa mga video ko mga kababayan ay hindi aralin ng lupa ng aking pinapangaral sa inyo, kundi aralin ng kalangitan. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa at pag-espiritu sa pagdating ng kapanahunan. Natural, hindi ko naman pwedeng sabihin lahat sa inyo sa isang tagpo lang ng ating pag-uusap sa napakahaba po ng usapin tungkol sa mga bagay ng kaligtasan. Lalo na kung karunungan ng langit ang ating pag-uusapan. Di ba mga kababayan? Ibibigay ko yon unti-unti. Di ba? Unti-unti lang. At karamihan sa mga video ko dyan mga kababayan, kung maaaring alang, iniiksian ko na nga lang kasi kung hahabaan ko, yun naman nanonood, nakakatulog. Di ba? Nakakatulugan nila yung panonood. Yung iba naman ay inip. Kaya pinipilit ko kumari lang yung mga content ko. Kaya gagawin ko mga maiksi lang. Kung ulit-ulitin ninyo panonood ng mga video, unti-unti nakakatulog kayo ng aral. Dahil ang kaalaman na aking pinapangaral sa inyo ay hindi galing dyan sa mga napapanood ninyo sa mga YouTube channel, kundi galing sa itaas. Yan ang katotohanan mga kababayan. Kaya kung minsan, mayroong mga nagpapadala ng kanilang mga komento, natatawa ako at naaawa doon sa mga nagpadala ng mga komento kasi siyempre sabi ko nga maaari hindi niya naunawaan ang sinasabi niya. Ito ang kanyang komento. Basahin natin. Paano mo nasabi na kailangan pa ang internet, satellite at mga telebisyon sa pagparito ng dakilang Kristo ay magdidilim ang araw at ang buwan? Ayan. Yan ang kanyang komento. Napanood niya kasi yung isang video ko na kasi nakasulat dyan sa mga nakasulatan mga kababayan na kung paano yung pag-akyat ni Jesus. Sabi na nakikita ng inyong mga mata ay gayon din yung kanyang pagbaba ay makikita rin ng lahat ng mata. Yan yung topic dun sa video na napanood niya sa video ko mga kababayan. Ngayon hindi niya naintindihan yun.
Kasi ang komento niya, sabi niya, paano mong sasabihin nagagamit pa ang internet at ang television at yung mga satellite na yan? Ay sa pagbaba ng Panginoon si Kristo, magdidilim ang buwan. At ang lahat ng bagay ay mapupugnaw. Tama naman yun eh. Tama yung sinabi niya, pero yung tinutukoy doon sa banal na kasulatan na sinabi, basahin natin mga kababayan, yung isang tagpo na yun. Basahin natin. Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Itong si Jesus na inyong nakita sa kanyang pag-akyat ay gayon din naman sa kanyang muling pagparito ay inyo rin makikita o makikita din ng lahat ng mata. Tama yun. So, mga kababayan, hindi yung nakasulat sa banal na kasulatan eh. Ngayon, huwag natin bigyan ng konklusyon yung tagpo na yun. Ngayon ito mga kababayan, usap tayo ng isang verbal na pag-uusap para magkakaintindihan tayo. Karamihan kasi mga kababayan, sa panahon ito, karamihan, ang pagkaalam kasi ng mga tao sa muling pagparito ng nagtagilang Kristo ay katapusan na ng mundo. Katapusan na ng mundo. Yun ang nakalagay doon sa utak nila. Pero kung babasahin mo ang banal na kasulatan, hindi pa yun ang wakas mga kababayan. Yung tinatawag ng the second coming of Jesus Christ na sinasabing magiging wakas na ng sandaigdigan. Hindi pa eh. Hindi pa. Kasi sa pagbaba niya na yun mga kababayan, ay paghaharian niya pa ang daigdig na ito. Maghahari ang Kristo dito sa daigdig dito mga kapatid sa loob ng 1,000 taon. Kasama ng mga taong abutan niyang buhay sa mga panahon na yun. Kaya nga may mga nakasulat dyan sa banal na kasulatan na sinabi na mapalad, sabi niya, mga darat ng buhay sa kanyang muling pagparito sapagkat makakasama niya ng dakilang Kristo at ng Diyos na maghaharing kasama niya, sabi ng sa loob ng 1,000 taon sa ibabaw ng lupag. Andyan ang aklat na Apokalipsis mga kababayan. Bigyan ninyo ng kombinasyon. Yun sa sulat na yun ni Juan at hanggang sa Apokalipsis. Kasi ang Apokalipsis po mga kababayan, pinapaalam ko po sa inyo, isang kasulatan na tumutukoy sa mangyayari sa mga darating na panahon. Ngayon pa lang, binanggit na dyan sa aklat na Apokalipsis. Kaya, habang si Satanas naman, noong mga time na yun, ay nakakulong sa kanyang bilangguan. Di ba mga kababayan, andyan sa aklat na Apokalipsis. Pagkatapos na 1,000 taon, papawalan na si Satanas ng kaunting panahon pa, sabi. Yan, tapos dadayain na niya yung mga hinirang sa ibabaw ng lupa. Dadayain na niya. Galit na si Satanas no, kasi alam ni Satanas na darating na ang kanyang wakas. Siya naman yung pag-akyat ni Kristo uli sa kalangitan. Pagkatapos na maganap ang 1,000 taon, doon palang mangyayari yung tinatawag ninyong wakas ng sandaigdigan. Yan po mga kababayan. Kasi kung sasabihin mo sa akin na hindi na kailangan ang mga satellite at ang malalaking television at kung ano-ano pang nandyan na naimbento sa panahon ito, kung hindi na kailangan yan, hindi matutupad yung kahulaan ng Biblia. Masyado lang kasing apurado ang tao na pwede matapos na ang mundo. Gusto nga ng mga tao, magagira-gira na eh. Kasi sa pagbaba ng dakilang Kristo, sila yung sasagap. Unang-una yung space station na inilagay ng Amerika sa kalawakan. Kombinasyon yan. Isang karunungang pinagsama ng Amerika, Japan, Canada, gayon din ng iba pang mga marurunong na mga bansa. At hanggang ngayon nandyan ang satellite sa taas para i-monitor ang galaw at ang mga pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng ating daigdig. Sinsya material ang pinag-usapan natin mga kabayan. Kasi kung bababa ang dakilang Kristo, sabi ko nga sa inyo doon sa video ko, sa parteng Israel,
o sa amang malalayo na lugar sa Pilipinas. Paano sila nakikita ng mga Pilipino? Hindi sila makikita ng napakalayo po ng Israel, sa napakalayo po ng Amerika. Kung doon bababa ang ating Panginoon si Kristo. Di ba mga kababayan, isang maliit na isipan lang. Kasi, nung sinalita yan sa Biblia, na sinabi na kung paano ang kanyang pag-akyat ay gayon din ang kanyang pagbaba na makikita ng lahat ng mata, hindi pa naimbento actually yung mga high-tech na kagamitan katulad ng space station, wala pa. Yung satellite na yan, wala pa yan nung araw mga kababayan eh. Kaya nga alisin natin sa kaisipan natin mga kababayan na yung kaisipang dasikan kaming wakas ng sandigdigan, hindi pa yun ang wakas eh. Hindi pa ang wakas. Pag-akyat ng dakilang Kristo, bababa naman ngayon Satanas. Ha? Ang sabi, si Satanas ay papawalan ng kaunting panahon pa. Sa lupa yun, tinutugod yung mga kababayan. Kaya nga sabi, dadayain naman ni Satanas ngayon yung mga hinirang ng Diyos. Mga panahon na yun. Hindi magiging magulo na yun kasi wala nang Kristo nun eh. Diba? Wala nang Kristo nun. Si Satanas na andito kasama ng mga hinirang, kasama ng mga tao. Kaya nga dadayain niya ang mga hinirang ng Diyos. Wala nang Kristo. Kumbaga, ibibigay na ito kay Satanas. Digdig na ito kasi gustong-gusto ni Satanas itong lupang ito. Ibibigay na kay Satanas. Siya naman ngayon ang pagbaba. Ng dakilang Kristo. Lulukluk siya sa kanyang luklukan. Yun ang ngayon bagong Jerusalem, mga kababayan. Doon pa lang ngayon magkaroon ng wakas ng sandigdigan. Ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At ang lahat ng mga kapangyarihan sa langit ay mga laglag. Di ba sabi? Sa pagbaba yun ng bagong Jerusalem. Kasi lulukluk na dakilang Kristo sa bagong Jerusalem. Yun ay pagbaba niya. Luluklukan na kasi niya luklukan niya eh. Kaya nga sa napakalaki po ng planeta ng bagong Jerusalem na bababa. Naluluklukan ang dakilang Kristo kasi yan ang kanyang planeta eh. Pagbaba dyan sa kalawakan, saan ilalagay yung mga buwan at bituin at mga bagay na dyan, kaya nga masusunog lahat yan eh. Masusunog lahat yan, kasama ng ating daigdig, masusunog ito mga kababayan. Pagkatapos na ibigay kay Satanas, darating naman ngayon yung wakas. Kaya nga wala rin silbi. Hindi rin mapupunta kay Satanas ang daigdig nito dahil magiging apoy po ang daigdig na ito. Nagiging apoy. At ang sabi, walang kalalagyan. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon. Nasa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Ayan. Wala pong kalalagyan ang daigdig nito. Ito ang aking kasagutan doon sa nagparating ng komento, mga kababayan. Ito ang aking kasagutan. Sana buksan ng Diyos ang iyong kaisipan. Huwag kang magmadali. Magbasa din tayo ng banal na kasulatan para maisip niya, ay, oo nga pala, tama nga pala sinabi ni brother. Diba? Ganun lang po mga kababayan. Ito, hindi tayo nagtatalo, hindi tayo nag-away. Bawal ko pagtalunan ang banal na kasulatan. Kundi yan ay pinag-aaralan. Aral tayo. Aral tayo. At ang kaalaman ay nagdudulot ng kaligtasan nating lahat sa pagdating ng panahon. Hanggang dito lang po at magandang umaga muli sa bawat sa inyo. Inihiling ko pa rin ang inyong patuloy na suporta at panunood na aking mga video. Huwag kalimutan mag-subscribe at magandang umaga muli.